Ito na ang continuation natin ng part 1. So ito ay part 2 na. At itong bala kong gawin ngayon ay gagamit ako ng rust remover para lumambot yung mga nag-freeze doon sa kalawang yung ibang parts. Lalo na yung bike chain na ito. At yung the rest na makikita kong may kalawang. Nag-prepare ako ng rust remover na to sapagkat matindi at matrabaho itong gagawin ko para mabuwasan ng mga kalawang sa parting ito. At nag-prepare na rin ako ng Singer oil just in case na magkaroon ng agrabyado at kung ano mang problema at pumalya. Kaya tatry ko na muna yung rust remover. Kinalog ko muna, then mag-spray ako ng bagya at medyo dahan-dahan lang para matipid-tipid ito. And sunod-sunod itong parts na yun, yung bike chain, yung cassette, and of course yung derailleur sa front. Pagkatapos nito ay na-brush ko muna and then binabad ko muna itong mga ilang minuto lang. Yan, within few minutes maghihintay ako. Hindi man siya ganong katagal, but as you can see, makikita nyo is nababawasan naman ang kalawang. Kaya pag tumulong ito sa mga parte ng mga metal parts, ayan, nababawasan siya. Pagkalipas ng ilang minuto, ayan, kung makikita nyo, tumulo na yung mga kalawang na natanggal doon sa part ng mga metal parts. Ayan o, kung makikita dito, ito siya o. Tapos nung nasprayan ko, then ayun, instant na siyang umaalis doon. So ito na, nag-inspection ulit ako para malaman ko kung nagre-response ba maigi ang mga kalawang na ito kapag tatanggalin siya. And so far, natanggal siya sa gamit ng screwdriver doon sa rear derailleur na ito. Kaya kung makikita yung best examples, ayan, okay naman siya. And then, ayan ang ginamit ko. Okay, so ganito makikita nyo guys. Ito yung napagtanggal ko rito dun sa may derailleur na shifter sa likod. Ito siya. Ito yung Phillips screw. So ito guys, nagtry ako mag-inspect kung talagang effective yung rust remover. So ito yung rust remover na para siyang WD-40. Katulad din yung itsura ng color bawat product dyan sa bote. Tapos ito yung Phillips screw na pagtanggal ko doon sa dito sa part na to sa derailleur. Ito yung rear derailleur para sa shifting. Ayun, tumalab nga naman. Totoo nga ang rust remover na to, sa totoo lang. Pero ayan o, marami pa akong kailangan tanggalin. Kaya tutuloy-tuloyin ko lang. So dito, ayan, try ko na muna tong tanggalin itong caliper dito sa front. At yung nasa likod kasi takes time para ma-absorb yung rust remover doon. Then later on, papakita ko sa inyo yung after results ng other parts na nalagyan ko ng rust remover. So wait lang ha. Okay, dito na nagsimula ang pagtanggal ng brake and calipers na to sa front. And so far, okay naman siya. Hindi naman siya na-stuck. And effective naman yung rust remover na ginamit ko. Ayan o. Ayos yung... Ayan. Okay yung rust remover. Sobra. Lalagyan na lang siya ng thread locker. Meron din akong thread locker nito. Kapain ko muna. At dahil baguhan pa lamang ako at medyo nangangapa pa, dyan papasok ang trial and error. Kaya sometimes okay naman ang pagkalas, sometimes nasa stuck talaga. Like medyo failure ito kasi may kulang talaga sa tools. And sometimes kailangan natin ng guide na manggagaling sa mga experts natin dyan. Yan, see? Yan, natanggal ko siya. Yan, natanggal ko na yung caliper. Ito yun o. Yung front, may nakalagay na part number, F116. Yan o, F160, R140. Ito yung F sa front dito yan. Alam ko ang bawat sukat. At saka yung pinagkaiba ng front and rear. So, gano'n naman lalagay ko. So, tanggalin ko na muna sa brakes. May kanya-kanya tayong proseso pagdating sa pagkalas ng mga bike at pagre-restore. Kaya yung sa akin is inutay-utay ko na lang muna habang hinihintay ko ang ibang mga parcels na hindi pa na-deliver, lalo na yung ibang parts and tools para masiguro kung okay naman ang lahat. Okay na yung kable. Tapos gagawin ko na lang ng paraan para matanggal to. Hanap lang ako ng pliers. Okay, ito na ang pliers. Nilagyan ko na ito ng rust remover. Kalawang na ito na konti. Pero tingnan natin kung matatanggal. Let's see. Ano kaya mangyayari kapag pliers ito? So mahirap ito. Hindi pa. Pabang ibang cutter dito. Parang mapurol to. Nahirapan ako sa pliers kaya ibang paraan ang ginawa ko. Kaya kumuha ko na mas matalim dito. Okay, ayaw.
Ayan, so tatry ko naman ulit tanggalin to. Hindi kinaya ng pliers, kaya tatry ko yung ibang cutter. Ito siguro baka pwede. Matalas-talas naman ata to. Galing to sa pang crimpling set or dun sa, alam mo yung dun sa, sabihin natin dun sa zip ties. Tingnan natin pwede. Matalas din naman yung cutter na yun na ginagamit ko to sa zip ties and other things na ito. Lalo na dun sa pang network ng RJ45 sa computers. Pero ang problema nga lang, dahil makapal naman itong kable na ito, so naisip kong umorder talaga ng mas matibay na cutter at mas malakas. Nasadyang ginagamit talaga sa mga wirings and other things. Kaya meron talagang multi-purpose tool talaga mabibili dun sa Shopee. Sa ngayon, pinagtiyagaan ko na muna na mano-mano itong pagputol ng kable hanggang sa tuluyin talaga itong maputol ang pinakadulo nito. Dahil wala naman akong ibang choice sa ngayon as long as mahaba ang pasensya ko sa paghihintay hanggang sa maputol. Unless, kinakailangan ko maghintay para maka-order ng isang pliers na mayroong cutter na kasama. At ito na, natanggal na yung dulo ng kable sa pamamagitan ng cutter na matalas na to na pang zip ties. Kaya pinagtiyagaan ko na lang muna. Ayun, okay na siya. And okay na rin yung caliper. Alright, moving on na tayo. Tatanggalin ko na rin yung rear derailleur na defective na ito ngayon dahil sa mga kalawang at napabayaan ito ng ilang taon. Ito, natanggal ko naman siya agad. Ngunit, didiskartehan ko naman to kung paano tanggalin yung mga nakasabit na kable. Ayan, ang problema. Sobrang sirang-sira. Kaya mahirap talagang ayusin. Unless, palitan mo ng bagong rear derailleur na ito. Nilagyan ko ulit kayo ng rust remover ang mga kalawang na parteng ito, lalo na doon sa bike chain na ito, hanggang sa rear derailleur na tinanggal ko at pati doon sa sprocket para ma-sure kung okay na lahat at lumambot yung parte ng mga kalawang para hindi na magkaroon uli. Tinanggal ko naman ngayon yung kable ng brakes na ito para ma-secure naman maigi yung lumang parte na ito at mapalitan na. So after ko tanggal yung brakes, then kakalasin ko na rin yung mga shifters na ito na may kasamang brakes. Yan yung partially set na siya, kaya hindi siya yung naka-separately. Kaya kung mapapansin nyo, buong buo siya. Kagaya nga ng sabi ko kanina, baguhan pa lamang ako at medyo nangangapa pa, kaya hindi ko alam kung paano to tatanggalin yung mga nakasabit doon na kable ng brakes. Kaya kung makikita nyo, ayan siya. Kaya akala ko gagamitin na itong cutter uli, pero hindi naman pala. Ang hindi ko alam, dapat ito'y aalugin or ang gagawin ko ay i-rotate ko lang yan para matanggal doon sa nakasabit na parting yun. Doon sa handle ng brakes, ayan, natanggal siya ng kusa doon. Kaya okay lang din kahit paano. Pagkatapos ng brakes, sinunod ko naman yung front derailleur dito under ng pedals and yung crankset dito. Halata namang kalawang na rin yan at palitin. Kahit na remedyohan ko pa to gamit ang rust remover is talagang papalya pa rin yan dahil makikita dito kalawang na yung mga Phillips screw, kalawang na rin the rest na makikita doon sa gilid. Wala na yan. Kaya no choice kundi palitan ng bago para magmukhang bago na ulit tingnan ang lahat ng part ng bike na ito. Tinansyahan ko muna ang sukat bago ko kalasin yun gamit yung multi-purpose wrench na ito. Halatam, kinaya pa naman. Imbes na gumamit ako ng screwdriver, kaya halatam multi-purpose screw kasi yung nandun. Kaya okay na ako dun sa wrench lang kaysa dun sa screwdriver kasi hindi niyan nagana kapag may makalawang talaga kung kakalasin ko siya. And after kong kalasin yung front derailleur, nilinis ko ng konti at nag-iwan ako ng konting palatandaan para sa susunod na ikakabit ko to is alam ko na ang gagawin ko. And pagkatapos nito, tinanggal ko yung kable sa pagitan ng galing yun sa brakes or doon sa front rear I think. Then kung makikita nyo, ayan tatlo. Yung nasa bandang baba, yan yung para doon sa brakes. Tapos yung dalawa doon yun sa mga shifting, yung left and right. Then afterwards, tinanggal ko na yung kable doon sa rear derailleur yung napagkalasan ko kanina. Kaya binalikan ko lang yung parting yun para alam ko kung ano ang tatantyahin ko bawat inspection. Pagkatapos ko kalasin yung kable na nakakabit doon sa rear derailleur na para sa shifting, sinunod ko naman tanggalin yung pinaka rear derailleur mismo. At gumawa ko ng ibang paraan para ma-check talaga kung isa-isa. Pero bago yon ay tinanggal ko muna yung part ng, iyon yung nakalagay doon ng nuts. May nakalagay pa kasing isa pang dulo ng kable, kaya hindi agad matatanggal. Ito, after that, tatanggalin ko naman yung literal ng, yung iba pang kable na nakasabit doon sa frame mismo. Then, susunod ko naman yung kabila. So,
So, pwede pala yun, nakasecured pala kasi to. So, pwede siyang nakasecured. Ayan, tatanggalin din yun para ma-sure natin na madali na siyang kalasain pagkatapos. Pagkatapos ko doon kalasain sa ilalim, in-inspection ko naman maigi yung kanat kaliwa na shifting na ito para matukoy ko. Para kung maglalagay ako ng bago, alam ko na ang palatandaan kung saan ito pupunta at hindi ako malito. Kaya tama-tama, yung tinignan ko ay para yung sa kanan, then yung isa naman doon sa kaliwang shifting. And ito na, tama-tama yung tansya ko dito. Kaya pagsusukatin ko naman yung sa housing, hindi basta-basta. Kaya hindi ko basta-basta itong dinidispose yung lumang modelo nung brakes and of course yung sa shifting. Sinunod ko naman kalasin yung shifter na to sa kanan at kaliwa. Kasama na din yung brakes dyan sa iisang bundle. Kaya ko lang to kinalasat ng pautay-utay para malinis tingnan pulido. At kapag kakabitan ko ng bagong pyesa, siguradong matatandaan ko na. Kaya mag-iwan ito ng konting mark spots doon sa bawat gilid. Kaya matatansyahan ko na yan kapag magkakabit ako ng bagong shifter na ito. Sa ngayon, pahinga muna ako dahil nakakapagod pagkalas na magkalas. Ito ang napagkalasan ko sa ngayon. Ayan yung lumang kable, yan yung lumang caliper do sa front. Sa susunod na pagkalas na lang ako, kaya hintayin nyo yung part 3. Kaya naghintay pa rin ako ng parcel. Ganyan muna sa ngayon, nakasampay yung mga shifter na luma. And of course, tinanggal ko na rin yung front derailleur, okay na rin yung rear derailleur ngayon, ngunit kulang pa rin. Tatansyahan ko pa paano discard dito sa rear derailleur. So this is Marky Macaroni. See you on the next video. Goodbye for now. Abangan ang part 3. Okay, bago matapos ang part 2 ng video natin na ito, kaya papakita ko muna sa inyo kung anong mga dumating na parcels. Sa Uwood, ang dami. Sa ngayon is 3. Ito ang 100 pieces end cap. Pangalawa yung isang buong tool set na 4 bottom bracket para doon sa sprocket and pedals. Also doon sa crankset, pwede rin to. At ito syempre yung tinatawag na drivetrain sprocket for 7 speed. Syempre hindi lang yan. May kasunod pang parcel sa mga sumunod na araw, kaya ipapakita ko na rin ito ngayon sa video na to bago magtatapos. Itong sumunod na parcel naman ito ay mahigit 6 na parcel na dumating itong mga sumunod na araw na to. Una, itong rust remover. Pangalawa, itong pump na to na mayroong 160 PSI. Pangatlo, yung brakes and caliper. Pang-apat, yung anti-puncture and anti-flat liner. Panglima naman yung multi-purpose wrench. Yan, iba't ibang sizes yan. At yung pang-anim ay Shimano M310 7 or 8 speed na rear derailleur. Ito na lahat ng parcel na na-receive ko sa ngayon, kaya abangan ang part 3.